Nagulat ako sa tanong sa akin ng isang kaibigan natin. Sabi niya, lahat ba daw ng mga Pilipina na married to Taiwanese dito, 50-50 yung bayad sa bahay or yung rule sa bahay? Nagulat ako talaga kasi, to be very honest, that's not a common arrangement. Kung sasabihin ko po sa inyo kung ano yung arrangement sa bahay ng mga kakilala ko, hindi lang po yung mga foreigners married to Taiwanese, pati na yung mga Taiwanese talaga. You will know na mali ang information na natanggap po ninyo. But I'm gonna tell you why. Bakit ganyan yung sitwasyon ng iilang mga Pilipina na nakilala ninyo. Number one, kapag nag-aasawa kayo, dapat mahal nyo ang isang tao, hindi dahil gusto nyo lang pumunta sa isang lugar, doon kayo tumira para sa ID at para makalabas sa Pilipinas. Ang pag-aasawa po dapat talagang pinaplano at importante bigay ng Diyos po para sa inyo. So, kung ura-urada po kayong nagpapakasal, hindi nyo kilala yung family, hindi nyo napag-usapan yung kultura, kaya nahihirapan kayo. Tapos akala nyo, it's normal na 50-50 kayo sa bahay. Halimbawa, kung mahirap yung sitwasyon ng napangasawa mo, syempre, kailangan mong mag-share kasi hindi niya kayang buhayin yung dalawang tao, lalong-lalo na siguro kung may mga anak na kayo. Kaya dapat, bago magpakasal, kilalanin muna yung mapapangasawa mo kung okay ba, kung talagang pwede kanyang buhayin, di ba? Huwag dire-diretso sa desisyon. Tapos, importante din na pag-usapan yung kultura. So, sa atin, sa Pilipinas, di ba? Yung babae talaga yung mahawak ng budget kasi tayo yung nagluluto, tayo yung nag-arrange ng mga dapat natin bayaran, di po ba? So, dapat alam yon ng magiging asawa mo. Siyempre, kasama na doon yung kultura natin na dapat bumukod, diba? Dapat hindi nakatira sa bahay ng mga in-laws. So, kung hindi mo yan shinare sa mapangasawa mo, yan mismo ang magiging rason na mag-aaway kayo. Alam niyo, I've been here for so many years. Ang laging problema ay yung away sa mother-in-law and sa pagbukod. Kasi nga, hindi alam ng asawa. Kasi hindi nga sinabi, di ba? Dapat pag-usapan kung ano yung gusto nyo kung mag-aasawa na kayo. Dapat talaga pag-usapan nyo yan. Hindi lang yung tungkol sa pagkakaroon ng anak, pati na yung sa pera, kung sino yung hahawak. Kaya nga nagtataka ako, bakit parang nagiging cheap yung tingin ng mga Taiwanese, mga Pilipina. And I can't blame them. Kasi nga, base na mismo sa mga TikTok videos nyo ngayon na nagte-trending at sa mga iniisip ninyo, talagang nagiging mababa ang dignidad ng mga Pilipina kasi sa mga pinaggagawa ng mga kababayan natin mismo. Mas okay talaga na sariling sikap muna. Ayusin mo muna yung buhay mo, yung pamilya mo, kasi hindi mo pwedeng iasa sa ibang tao yan, kahit asawa mo pa yan. Kasi baka mamaya yung asawa mo mas mahirap pa sa'yo, didagdag pa yan sa sakit ng ulo. Diba? Kaya, payo ko sa mga Pilipina na nandito, kung na-inlove ka man sa isang Taiwanese, pag-usapan nyo ang kultura bago kayo mag-asawa. Huwag kang magmadali. Kasi, kapag magkaroon ka ng problema, ikaw ang magsasuffer. Ikaw ang mahihirapan. Buti sana kung walang bata, masasaktan kung ano mang mangyari sa inyo ng asawa. Alam nyo, napakahirap na ng mundo ngayon. Kung hindi ka handang mag-asawa, edi wag na muna. Again, dapat i-educate mo yung partner mo tungkol sa kultura mo bilang isang Pilipina. Dapat mo sabihin sa kanya bago pa kayo mag-asawa. And I'm telling you this for your own good.